Napahawak si Sandra sa ulo niya nang maramdamang parang mabibiyak ito sa sakit. Parang may kumikirot roon na sobrang sakit. Nagising lang naman siya dahil sa lakas ng doorbell. Hindi iyon tumigil. Paggalaw niya ay may tao na sa paanan niya, kaya sinilip niya ito. Si Danica iyon at nakatalikod ng higa. "Danica!" Tawag niya rito, pero pati boses niya ay napaos na. Sumasakit ang lalamunan niya. Nang hindi pa rin gumagalaw si Danica, ay tumayo na lang siya ng dahan-dahan. Saka nagtungo sa banyo at nagsipilyo. Saka tinunga ang pintuan pagkatapos. Paglabas niya ay nakita niya kaagad ang sasakyan ni Raven, na nakaparada at ayun siya nakatayo sa labas ng gate. "Raven, anong kailangan mo't naparito ka?" Mahinang sambit niya nang makalapit sa gate ng bahay. Sumasakit talaga ang lalamunan niya. "Gusto kang makita ng chairman," sagot nito. "May pag-uusapan kayong mahalagang bagay." "Pwede bang mamaya na lang?" Naghihintay na ngayon ng chairman sa mansyon. Wala siyang nagawa sapagkat alam niyang abala rin ng chairman at talagang mahalaga ito. Nakakahiya naman kung paghihintayin niya pa. "Sige, pasok ka muna." Yun lang naisagot niya at binuksan ang gate para papasukin ito. Uminom muna siya ng tubig, saka bumalik sa guest room. Hindi na niya ginising si Danica dahil mahimbing itong natutulog. Saka siya nagtungo sa banyo at naligo. Simpleng tattered jeans at loosey t-shirt lang suot niya dahil kapag nag-ayos pa siya ay baka mahuli na talaga sila. Pinagbuksan naman siya ng pintuan ng sasakyan ni Raven. "Mukhang nagkasiyahan kayo kagabi sa resto bar." Wika ni Raven habang tinatahak nila ang daan patungo sa mansyon ng mga Martinez. Kainis! Naisiisip ng dalaga nang maalala niya ang nangyari kagabi sa resto bar. "Nandoon ka ba kagabi?" Tumango lamang ito saka na hindi umiwik pa hanggang sa makarating sila sa mansyon ng mga Martinez. Napakalawak na yun at sobrang gandang tignan, pero hindi niya pinangarap tumira roon kasama ang pamilyang Martinez. Dahil kung mangyari man yun, ay dahil lang sa awa kaya siya roon patitirahin. "Sandra!" Sigaw ng mama ni Grayson na si Tita Marian nang makapasok siya sa mansyon. "Hello po!" Bati niya saka nakipagbeso-beso sa kanya. "What's wrong with your voice? Bakit paus ka yata? Are you sick?" Pati na rin pala ito ay napansin ng boses niya. "Hindi po, pagod lang." "Anyways, belated happy birthday. Birthday mo pala kahapon. Nakalimutan ko kasi. How was your birthday?" "Ayos lang ho, saka masaya po kasi nandoon ang mga kaibigan ko." Pilit na wika niya saka ngumiti rito. Nais siyang makausap ng chairman kaya narito siya. Wika ni Raven na nasa likuran na niya. "Oh, sige, nasa office yata si chairman," sagot ng ginang. Tumango siya rito saka nagpatuloy naman sila sa pagpasok hanggang sa makarating sa opisina ng chairman. "Maupo ka, iha." Wika nito nang makitang pumasok siya at naiwan sa labas si Raven. "Kumusta ka naman?" Nakangiting tanong nito sa kanya. "Maayos lang po. Ano pong mahalagang pag-uusapan natin?" Diretsong tanong niya. "Siguro naikwento na sa iyo ni Glyza ang tungkol sa company shares mo. Bilang chairman at holder sa shares na yon, nais ko sanang pag-isipan mo muna ang tungkol sa divorce. Saka pipirmahan mo lamang itong mga papeles at yun mismo nilipat sa pangalan mo ang shares ng daddy mo." "Chairman, parehong ayaw namin ng anak mo na maikasal. Kaya ano pang saysay kung itutuloy namin to? Wala din namang magbabago. Wala na po kung dapat pag-isipan pa tungkol sa divorce. Kaya pumayag na po kayo at lalo na't nakapirma na ako. Huwag kayong mag-alala, hindi ko i-withdraw ang shares ko sa company nyo. Mananatili yan dito basta ayoko lang pong pinipilit ako. Saka hindi ko naman po kakailanganin ang pera na yun." Paliwanag niya sa kangintian ng chairman. "Pasensya na po kung sinuway ko kayo. Pero hindi rin naman po gusto ni daddy na mamuhay ako ng miserable. Kasama yung taong hindi ko naman mahal at kilala." Dagdag niya pa na kinagulat ng matanda. "Iya, hindi ko iniisip ang bagay na yan. Pero habilin iyon ng daddy mo sa akin. Matalik ko siyang kaibigan, kaya ayokong hindi to pa rin ang gusto niya. Para na rin kitang apo." "Naiintindihan ko po yung chairman. Pero alam niyo naman po na importante ang pagmamahal para sa mag-asawa. At hindi ko po nararamdaman ng pagmamahal para sa apo niyo. Kaya paumanhin po." "Iha, hindi iyan ang nais ko na sabihin. Saka isa pa po, yung shares ko po hindi ko gagalawin. Kahit nasa edad na po ko na gusto ng ama ko na makuha ang mana. Kayo na po ang bahala riyan. Paumanhin po pero mauna na po ako dahil may klase pa po ako."
Wika niya saka tumayo at lumabas sa opisina nito. Ayaw niyang lumingon dahil lalo siyang nakokonsensya dahil sa inasal niya. Naglalakad siya sa hallway ng bahay nang may makasalubong siyang pusa na itim. Lumingon-lingon siya sa paligid bago ito nilapitan. She likes animals pero hindi niya ugali na mag-alaga. "Hello, you're so cute." Wika niya saka hinaplos ang buhok ng pusa. "That's mine!" "Ay, kabayo!" Muntik na siyang mabuwal sa gulat nang biglang may sumigaw na pamilyar na boses ng babae sa likuran niya. "Kung minamalas ka nga naman. Masyado ka na bang hibang na sabihing kabayo yan at hindi pusa? Can't you see the difference?" Nakakainsultong wika ni Rochelle. Hindi naman siya umimik at tumayo na lang. "Look who's acting like a dog, but turns out to be a puppy. Lakas ng loob mong umapak dito. Even your husband doesn't recognize you. And for Pete's sake, ano ba ang ambag mo sa pamilyang to?" "Chairman wanted to talk to me. Kung may issue ka sa pagpunta ko rito, pwede ka nang mawala." "How dare you?" "Don't dare me. Wala ako sa mood kaya please lang." Hindi makapaniwalang tumingin si Rochelle sa kanya na may panggigigil. Kaya lumapit siya rito ng ilang hakbang. "Umiwas na ako sa pamilyang to. Kaya sana ikaw, umiwas ka na rin sa akin. Marunong ka ring lumugar. Yung pasensya ko mahaba-haba pa. Pag ito naubos na, baka makalimutan kong kagaya mo rin ako." "How dare you?" Hindi na siya sumagot pa nang makita ng gagalaitin na sa galit ang babae. Tumalikod na lamang siya saka nagpatuloy sa paglalakad. Malapit na siya sa gate ng mansyon nang may magsalita sa likod niya. "And what are you doing here?" Hindi agad siya nakagalaw sa kinatatayuan nang magsalita ang pamilyar na boses sa likod niya. Gusto niyang tumakbo pero ayaw makisama ng paa niya. Para siyang nakapako sa kinatatayuan. Kapag lilingon siya, baka katapusan na niya. "I said, nakipag-usap ako sa chairman. Yun lang." Agad na sagot niya. Saka mabilis na naglakad palabas ng mansyon. Pero ilang hakbang pala ang ginawa niya nang magsalita ito. "Mukha yatang naubos ang lakas ng loob mo kagabi ah. And seeing you here is unexpected. The first time I saw you ay nakikipagsagutan ka sa girlfriend ko. And last night is the second time we met. And you stole a kiss from me. And now, dito sa mansyon na to?" Sarkastikong wika ng binata na palapit ng palapit sa kanya ang yabag nito. Napabuntong hininga si Sandra bago lumingon dito. Hindi niya alam kung galit ba ito o nangiinsulto o inaasar lang siya dahil sa tinura nito. Pero kung makatingin ito sa kanya, ay parang nakikipagbiroan siya rito. "Uulitin ko, wala akong pakialam sa nangyari at depende na lang kung seseryosohin mo. Lalagyan mo ng mali siya. Aalis na rin naman ako kaya pakialam ko sa'yo. Saka pirmahan mo na yung divorce paper ha. Salamat. Sana magtagal ko yan ng jowa mo." Pabalang nasagot niya. Saka naglakad ngunit hinawakan nito ang braso niya at sinandal sa pader. "Who are you?" Di inatanong nito. Sandra." Saka pilit inaalis ang kamay na nakahawak sa balikat niya. Sobrang kaba at takot ng nadarama niya rito. Kaya naiisip na lamang niyang lamunin siya ng lupa. "What do you think would be your reaction if ever I'll kiss you right here?" Mahinang wika nito na malapit sa tenga niya. Parang nagsitayuan ang mga balahibo niya sa ginawa nito. She could feel something that she had never felt before. "You must take a responsibility of what you did to me last night. You broke the silence and messed up in my head." Wala siyang maintindihan sa sinabi nito dahil mas malakas pa sa boses nito ang kabog ng puso niya. Parang ang bigat ng pakiramdam niya kapag malapit sa kanya ang presensya ng lalaki. Mabilis pa sa 4:00 tinulak niya si Grayson, saka umayos ng tayo at humarap sa dumating na ina nito. Nakangiti itong nakatingin lang sa kanila habang nakatayo lang si Grayson at hindi umiimik at pinag-cross ang dalawang braso. "I think I should take the other way," sabi niya saka lumiko sa kabila. Nagmamadali siyang maglakad palabas sa bahay na yon. Pinagdarasal niyang hindi na siya makakabalik pa doon. Napahawak siya sa kanyang puso saka huminga ng malalim. Nang makarating sa school, naglalakad siya sa hallway pero hindi niya maiwasang marinig ang bulong-bulungan ng iba. Kaya dumiretso na lang siya sa klase nila, saka pasilampak na umupo. "Pasalamat ka wala si Mr. Cueto, kung hindi late ka na. Nasaan si Danica?" Tanong ni Rika. "Tulog pa yun?" Walang ganang sagot niya. "Hindi mo pa ba alam?" Bulong ni Rika sa kanya. "Puntahan mo page ng school natin. Lahat ng departments ikaw ang topic. Basahin mo to." Business management student,
had an affair with a man in tuxedo. At hindi lang yan, dahil may kuha pa ng litrato sa ginawa mo kagabi. Ang iba, naiinggit. At ang iba, alam mo na, gawain ng mga marites. Sabi nito. Kinuha naman niya ang phone at binasa iyon. Napamaang siyang nakatingin doon. Kuha ito habang hinahalikan niya si Grayson sa labas ng restaurant. Bakit ba big deal sa kanila? Hindi naman ako kilala sa campus. See? Sino ba daw yung gwapo na yan? Sarap sabihan na asawa mo yun. Na-excite na wika ni Rika, pero hindi na siya umimik. Para sa last memories natin ng college na to. Malay mo, ma-feature ka pala sa yearbook natin. Mahinang wika ni Rika. Hindi na lamang siya nagkomento pa. Pagkatapos ng klase ay sa parking lot ang diretsyo ni Sandra dahil masakit pa rin talaga ang ulo niya dahil sa hangover. Kahit binigyan na siya ng gamot ni Sam kanina ay sumasakit pa rin ang ulo niya. Miss De Guzman! Tawag ng pamilyar na boses ni Raven sa likod niya. Oh, Raven! Ano't naparito ka? Takang tanong niya. Yan ba yung kasama ng asawa mo sa mall? Tanong ni Rika. Tumangulang siya bilang tugon at humarap kay Raven na makalapit sa kanila. Pinapunta lang po ako ni Chairman para sunduin ka. Naghihintay siya sa bahay niyo. Sagot nito. Napatingin siya rito ng may pagdududa. Bahay ninyo? Bakit? Kayo na lang mag-usap. Tara na. Sabi nito. Nilingon niya muna sila Zam at Rika bago tumingin kay Raven. You can go. Just call us when you get there. Wika ni Sam. Tumango na lamang siya saka nagpaalam sa kanila. Pagdating nila sa bahay ay masyadong maliwanag. Mukha ngang may tao. Kapag kasi siya lang mag-isa doon, kung nasaan siya yun lang ang may ilaw. Kaya nakakainip sa loob ng bahay na yan. Naunang lumabas ng sasakyan si Raven at sumunod naman siya. Nakaayos na ang bahay at mas nagliwanag pa ang itsura nito mula sa labas. Talagang masigla ng tignan mula sa disenyo at ayos. Buhay na buhay tignan. Dumratso sila sa dining area at naabutan si Chairman at ang lalaking kinaiinisan niya na malamang ay naghihintay sa kanya. Nakakunot ang mukha nito at halatang hindi rin gusto ang nangyayari. Ako rin naman wika niya sa kanyang sarili. Good evening, Chairman. Bati ni Sandra, saka umupo sa harap ng binata na pinag-cross ang braso habang nakatitig sa kanya. Tumingin naman sa kanya ang Chairman na hinihintay na batiin niya si Grayson. Pero mas kitapunan nito ng tingin na hindi niya ginawa. Let's eat bago pa lumamig ang pagkain, sabi ng Chairman. Pakiramdam niya ay sobrang sikip ng mesa. Iha, kumain ka ng marami. Wika ng Chairman. Ngumiti lamang siya saka tumango. Paano siya makakakain ng maayos? Maski paghingay ang hirap gawin. Siya nga pala, simula ngayon ay dito na kayong dalawa titira. Biglang anunsyo ng Chairman. Oho? Agad na sigaw niya, sabay hulog ng kubyerto sa pinggan na nagdulot ng kaunting ingay. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon o kung anong itsura niya basta napangangan na lamang siya habang nakatitig sa Chairman na kumakain. Mas lalo yatang lumiit ang mundo. Pakiramdam ko pagalaw ko'y mawawala na ako. Narinig mo na, diba? Dito ka natitira. Pag-uulit ni Grayson sa sinabi ng lolo niya. Tinatanong ba kita, ha? Naisiisip niya. Let's talk about this after dinner. Sabi ng Chairman, tsaka nagpatuloy sa pagkain. Kainis. Boses ni Grayson, na hindi mo palang tinitignan, makikita mo ng masungit ang muka. Nakakainit ng ulo. Sinadya niya namang bagalan ng pagkain. Natapos na sila't lahat-lahat, ay hindi pa rin siya tapos kumain. Pinirmahan na nga niya yung divorce papers. Lahat ginawa niya para makaalis dito. Ito namang Chairman na to naghahanap ng paraan. Bakit hindi niya ginawa yun noon? Ngayon pang kaya na niya ang sarili niya. Makita lang niyang pagmumukha ng Grayson na yun ay natatanggal ang ngiti sa labi niya. Gwapo nga, napakayabang naman. Walang duda kung bakit ayaw mag-public appearance dahil ayaw siguro nitong malaman ng taong ugali niya. Ang napakasamang ugali niya. Balak mo bang kumain ng 3 oras? Biglang salita ng masungit sa likuran niya. Napabilis naman ang pagsubo niya sa kauminom ng tubig at bumuntong hininga. Nilingon muna niya ito saka tumingin sa katulong na nandoon. Salamat sa pagkain. Wika niya, saka na hindi pinansin ng lalaki. At nagtungo na lamang sa living room kung saan naroon ang Chairman. Kaharap nito ang mahabang sofa na tinuro pa nito para upuan niya. Umupo naman si Sandra, saka tumingin kay Raven na abala sa kakatext sa cellphone nito. Sit down, Grayson. Maotoridad na wika ng Chairman na kaagad namang sinunod ng binata. This is the paper.
Listed here was the conditions that I have for your stay here. Pag umalis kayo dito, you'll get not any amount of money, including you, Miss de Guzman. Your father listed this. He ensures your stability for good. You'll get nothing from him. Once you disobey this, both of you will stay in this house. No one lives. If ever that happened, I will let you do whatever you want just for 6 months. Wika nito. Napanganga siya sa sinabi nito. 6 months? For real? Ang haba nun. But Chairman, we already talk about this, Grayson. Huwag nang paulit-ulit sa akin. Wika ng chairman saka ito tumayo. Raven, I'll leave it here. Ikaw na ang bahala. Wika nito saka naglakad palabas ng mansyon. Nilingon naman ni Sandra si Grayson saka inirapan. What? Tanong nito. What? Panggagaya niya saka tumayo at tinungo ang dating kwarto. Hey woman! Tawag nito, pero hindi na niya ito pinansin pa. Andoon na lahat ng gamit niya galing sa bahay ni Danica. Paano nangyari yun? Kapag si chairman ang pag-uusapan, wala kang laban. Advance palagi. Nilock niya muna ang pinto saka lumapit sa mga maleta. Nawala yata ang hangover niya at sakit ng ulo na ang nangyari. Pilitin mong kayanin ng 6 na buwan. 6 na buwan lang yan. Graduate ka na niyan at kaya mo nang mabuhay ng sarili. Naisa-isip niya na lang saka umupo sa couch na nandoon. Kainis, I forgot to call them. Kinuha ni Sandra ang phone niya, saka dinaya ang numero ni Sam. Ilang sandali pa itong nag-ring bago sinagot ang tawag. Sam, sorry ngayon lang ako tumawag. Nakalimutan ko kanina. Sambit niya. Ayos lang, alam ko namang hindi maganda ang pakiramdam mo kanina. Kamusta yan? Kumain ka na ba? Tanong nito sa kanya. Para naman siyang hibang na napangiti. Sam as usual. Sana naging kapatid na lang niya ito. Ayos lang naman, kakatapos ko lang kumain. Sagot niya. Kinuwento niya naman rito ang napag-usapan nila ng chairman. Nagdududa pa ito sa una at hindi pumayag. Pero ipiniliwanag na lang niya. Alam niyang ayaw ni Sam na nahihirapan siya. Pero kakayanin niya. Ilang buwan lang naman. Pagkatapos niyang magkwento ay nagpaalam na siya. Aayusin niya pa lahat ng gamit niya. Nang mapagod ay bumaba siya at kumuha ng pagkain sa ref. Nang sandali pa ay may nakita siyang sticky note sa ref na may mga sulat. Siguro ay gawa ng katulong yon kapag may kailangan sabihin. Kaya nagsulat siya roon na pakilagyan ng pagkain ng ref sa itaas. Nakakatabad na kasi kung lagi siyang lalabas pa ng kwarto. Lalo at iniiwasan pa naman niya makaharap si Grayson. Lagpas hating gabi na nang makatulog siya. Nagising si Sandra sa lakas ng alarm ng phone niya. Nagset siya ng alarm kagabi ng 9 a.m. para makapaghanda siya ng maaga. She spent hours in preparing herself. Hindi naman siya nagmamadali. Naabutan pa niya ang katulong na naglilinis sa sala. Buti na lamang at may kasama na siya sa bahay. Noon kasi hindi sila naglalagay ng katulong kasi si Raven ang nagmamonitor sa kanya. Good morning, ma'am. Bati nito sa kanya. Sa'yo rin po, manang. Sandra na lang po ang itawag niyo, huwag na ma'am. Nakakahiya, masyadong sosyal. Uwi ka niya saka dumiretso sa kusina. Naku ma'am, nakakahiya. Habilin po ni sir na lutuan po kayo ng sopas, kaya pinagluto ko po kayo. Sabi ng tagapagluto. Napamaang naman siya sa narinig. Bumalik naman yung tagapagluto na bitbit ang isang mangkok ng chicken soup. Mukha namang masarap kaya kinain na lang niya, lalo pat nagmamadali siya. Nang tignan niya ang sinulat niya sa ref, ay may nakasulat rin sa ibaba kaya binasa niya. You're not baby anymore. Get it your own. Naiinis na napailing si Sandra. Magkasundo pa kaya sina Sandra at Grayson? Gayong magsasama na sila sa iisang bubong. Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.